Good morning, Royal Class! What's up, mga Mawinians? This is the Princess of the Universe, Maui Sensei. Welcome sa ating YouTube recorded vlog. Okay. This is supposed to be a topic sa live natin, kaya lang may nire-ready akong topic na siguro ay mas magandang i-live natin. But I'll be uploading several topics mga kababayan na recorded lang katulad nito dahil po matatambakan tayo kung hindi ko madidiscuss ano, and ang live ko lang naman once a day lang, no? So dream ko nga yun mag twice a day, hindi na talaga nangyayari. So magre-record tayo, but shoutout po sa mga bagong subscribers natin, shoutout din po sa nagre-replay ng ating live, at shoutout din po sa mga nanonood ng mas maigsi nating videos katulad nito. Syempre yung live streaming po natin ay 40 minutes hanggang 1 oras, 'di ba? Yung iba kasi hindi nila feel yung mahabang discussion or live. Pero alam niyo kung ikukumpara niyo pa nga sa ibang mga vloggers, mas maigsi yung akin, di hamak, 'di ba? Dahil may mga vloggers po na 3-4 na oras nagla-live. Kaya sabi ko even Team Alindog nagla-live na ganyan kahabang oras dahil nga po marami kami doon. But kapag ako lang mag-isa nagla-live or nagbo-vlog ay kinakat ko lang siya ng 1 hour. Ano po. But dito sa mga recorded vlogs na ganito, hanggat maaari mga 20 minutes lang po para hindi masyadong mahaba. At pag-uusapan po natin ngayon itong isang matagumpay na people power. Ba't parang may tumatawa? Sound effect pala yun. Nakapag-like na, nakapag-subscribe na. Unfortunately mga kababayan, hindi ito sa Pilipinas nangyari. Ano ba yan? Napakarami na pong protesta, no? Sa Southeast Asia, even in Europe, even where else? Some parts of Asia, hindi lang Southeast, nagsasucceed yung kanilang peace rally, peaceful protests, mass gathering. Bakit sa Pilipinas hindi? Alam niyo itong picture na ito is actually a photo of a rally in Bulgaria, and we only wish na sana Philippine flag or watawat ng Pilipinas na talaga ang ibinabagayway, ano, at sana mangyari po ito. Pero bakit nagtatagumpay ang ibang lahi sa pagsipa ng mga abusado nilang leader at tayo hindi? Ano ang kulang? Ano ang mali? Tayo ba ay weak na lahi, mga kababayan? Mahina ba tayong lahi? Ang mga Pilipino ba ay mga mahihinang nilalang na hindi man lang makasipa ng weak na leader? Are we even much weaker? Well, we can't blame everyone dahil nga po wala tayong kakayahan, wala tayong resources, wala tayong finances, hindi ba? Takot din yung iba, parang kanya-kanya na lang din, right? Hindi natin sinabi na yan ni Senadora Miriam, we don't have that concept of shared destiny na kumbaga dapat kumikilos tayo dahil ang kapalaran ng isa ay kapalaran ng lahat. So dapat united. Hindi po nangyayari kasi yung iba naman nasisilaw sa salapi. 'Di ba? Sa sobra na rin sigurong hirap ng buhay, kapit sa patalim, yung iba nananarider noon pa naman po, hindi lang yan ngayon. Yang mga yung mga double agents mga kababayan ay hindi lang naman nangyayari. Itong mga traidor na mga nagkukunwaring kakampi natin ay hindi lang naman nangyayari sa kasalukuyang panahon. Even noong panahon nga ng Katipunan mga kababayan, meron nung mga traidor. Meron nung mga tiktik. So isa yan din sa mga dahilan kung bakit hindi tayo nagtatagumpay kahit dito nga sa mga peace gathering na ito na maraming kumukontra. Alam na natin ang tamang lugar. Alam na natin kung saan pupunta at magtitipon-tipon, ang dami nga lang naninira at nananabotahe. But luckily in Bulgaria, nag-succeed sila mga kababayan. Tayo, kailan kaya ito mangyayari? Itong photo na ito ay originally, ito po talaga yung hindi edited, pero ang ganda ng pagkakagawa. So shoutout sa mga graphic designers or whoever they are. Ito po. Ayan, yan yung totoong flag, hindi Philippine flag. Mangangarap na lang talaga tayo na magwawagayway tayo ng ating watawat, pero ang kasama nun ay ang tagumpay na po, no? Ang successful na people power. So, ang nakaka-amaze dito sa Bulgaria, katulad ng mga nangyari sa Nepal, sa Indonesia, at kung saan-saan pa po, na nagtagumpay sila na paalisin, sipain, pababain, ang mga inutil, magnanakaw, di ba?
abusado ng mga namumuno sa bansa nila. Ang nakaka-amaze dito, buong gobyerno ang bumaba. Painom saglit ng water. So basahin natin. Bulgaria's government collapsed. Uy, gumuho, parang kastilyong buhangin. Bakit yung atin? Weak naman yung clown sa palasyo ng mga ahas. Weak naman yung clown doon na, yung Kengkoy. Kengkoy ba yung yawa na yun? O demonyo yan? Mahinang nila lang naman yung clown na yan sa kastilyong buhangin. Ba't hindi pa gumuguho? Ay kasi nga po, even yung inaasahan natin ng mga matitikas, hindi ba? Itong mga naka-uniforme ay hindi tayo ang pinagtatanggol, no? Parang nag-aantay pa sila ng mas matindi pang trigger para siguro sila ay matauhan, hindi ba? Oh, nga pala pag-usapan natin mamaya sa susunod nating vlog, no? Another recorded vlog kung paano tayo naman magsa-succeed, kung paano magtatagumpay ang people power naman ng mga Pilipino. But right now, nakikita natin, biro mo, how ironic ba gayon mga ate at kuya? Tayo mga Pilipino, ang una, diba, kinilala sa buong mundo na nagtagumpay noong 1986 na makasipa ng diktador through peace gathering dyan sa EDSA shrine. So, naging parang ano tayo, blueprint ng ibang bansa. I think unang gumaya sa atin yung Thailand. Before may nasipa na rin silang abusadong opisyalis nila. At ang alam ko yung recently na natanggal sa Thailand ay yung Prime Minister. 'Di ba? Pero mga ano yun, yung mga hindi ganoon katitindi ang pagkakamali ng kanilang mga opisyalis. Yung sa atin, talamak at nagmamalinis at nagkukunwari at nanloloko at nambubudol. Okay? Mula sa ibaba hanggang taas, parang puro mandarambong. Bakit hindi tayo nagsasucceed mga kababayan? Ironic talaga dahil katulad nito, another country na naman ang nagtagumpay at buong gobyerno nila ang nag-resign or umalis sa power. Okay? Ang sabi? Bulgaria's government collapsed on Thursday following a wave of kabataan driven street protests over entrenched corruption and self-dealing elites, widely seen as disconnected from the struggles of ordinary citizens. Ibig bang sabihin mga kababayan, ang Bulgaria ay kahit paano maunlad kumpara sa atin? Kapag ang kabataan nila, no, itong mga teenagers, youth, no, early 20s and below that, kapag yung mga kabataan nila at mas batang miyembro ng populasyon ang kumikilos, nagsasucceed. Kasi mga kababayan, hindi rin natin to pwedeng iasa sa mas matatandang miyembro ng populasyon natin. Alright? Although, dapat mag-participate ang lahat, even yung mga parents ng mga kabataan. Discuss ko na lang mamaya yan, no? But of course, nagtatrabaho kasi, di ba? Nagtatrabaho ang mga magulang, ang mga mas nakakatandang miyembro ng populasyon, plus hindi nakakayanin ng mga nakakatanda ang magtagal sa kalsadahan, hindi ba? Pero hindi kung nasa tamang lugar mga kababayan, if it's Mendiola, if it's harap ng palasyo ng mga ahas, if it's that historical EDSA, then I think there's a chance, hindi ba? Hindi nila babarikadahan ang Mendiola, ang Ayala Bridge na yan malapit dyan sa Mendiola or wherever that is. Hindi nila babarikadahan yung mga daanan papuntang palasyo ng mga ahas kung hindi sila takot na yan yung tamang lugar. Hindi papadalhan ng bata-batalyong pulis ang EDSA shrine kung hindi sila takot sa lugar na yan. Hindi yan ginawa sa liwasan, walang pinadalang mga batalyong pulis dyan sa liwasan, sa Raha Sulaiman, sa harapan ng Forbes Park, even sa labas ng Kamara at lalong-lalo sa Luneta. Ang laki ng Luneta, ang hirap punuin. Okay? Paano ka makakapag-spark ng, 'di ba, ng alab ng puso ng mga Pilipino kung makikita agad sa ibinabalita ng mga kalaban din naman nating media na aalog-alog at kakaunti ang tao. Whereas kung nasa tamang lokasyon at nakikitang dumarami na, baka sakaling sumunod ang iba para hindi masayang ang pagod. Also dapat
ano 'to, standoff, 'di ba? Hindi yung magde-declare ka ng 2 days lang ito, 3 days lang, gabi lang, and then 'pag 10:00 lang ng gabi, pagdating ng 12:00 uwian. Standoff. Walang alisan, walang uwian, and I think dapat baliktad, eh. Tayo na ang dapat matuto sa ginagawa ng ibang bansa, kung paano sila nag-succeed. At hindi ba tayo natututo? Gano'n na ba tayo kamangmang? Gano'n na ba nila tayo ginawang mangmang? Bumabagsak kasi ang quality ng education ng Pilipinas. Nag-deteriorate ng matagal na. Milyon-milyon ngayon ang mahihina ang ulo na kabataan. Mahina sa pagbabasa, sa pagsusulat, sa math. Yang tatlong yan. Wala. Eh itong mga kabataan ng Bulgaria, mas ano ba sila? Mas makabayan, mas matalas ang isip, mas mahal ba nila ang bansa nila kaysa sa mga Pilipino? Mas matindi ba silang magmahal ng bansa kaysa sa atin? Ganun ba yun? Bakit ang mga kabataan hindi natin matipon-tipon? Para 'to sa kanila. Kanila ang ipaglalaban nilang bansa. Okay, ang mamanahin nilang bansa ay kanila. Nag-suggest na nga sino ba 'to, si Chavit Singson na instead na bumaba sa kakalsadahan kaysa naman mapahamak, huwag nang pumasok. Napakaganda ng suhestiyon. Ang daming kumontra. I mean, dapat lahat ng hakbang gagawin. Pero doon sa pirma na ipapahamak pa kayo ng mga alpotera na ayaw pang tumigil hanggang patigasan ng mukha. Pirma. Alam niyo, alam niyo, feeling ko is, ano yan eh, panira rin ng momentum. Isipin niyo kung pumirma-pirma kayo dyan. Tapos nalaman na kayo pala yung leaders ng mga, 'di ba, ng mga organisasyon or samahan diyan sa inyong mga purok or kahit sa mga bansa kung saan kayo nandoon. Matagal na pala kayong minamanmanan tapos magfi-fill out kayo ng mga impormasyon niyo, numero na puwedeng ma-trace, mahanap ang IP address ng mga gadgets niyo or what, home address ninyo, numbers ng passport niyo or valid IDs niyo. Madali na kayo matitiktikan, ito pala yung mga leader ng mga ito pala yung miyembro ng mga grupo, sa bansang Japan ha or bansang, saan pa sila nagpapirma, Korea ha, o ay pues, ipasisante yan sa employer or maybe i-harass yan para hindi na ulit magprotesta. Kahit sa Pilipinas, yung mga pumipirma-pirma na yan, syempre ang sumasali dyan puro Duterte supporters. Right? Mga DDS. Yung mga gigil na gigil sa ginawa kay PRRD or gigil na gigil sa adiktador. Tapos fill out kayo, mga double agents ang nag-organize. Ang may ano niyan, may pakana. Hindi malayong maihatid yan sa palasyo ng mga ahas, di na-trace pa kayo. Kabutahe yan noon pa. Yung grupo na nagpapapirma na yan na tay kami naman ang mangi-scam. Tay kami naman ang mangi-scam. Yan yung sumasabotahe ng rally ng EDSA. Okay. Kaya hindi tayo magtagumpay. Pinapagod nila ang mga sumasama sa mga ganitong protesta. Nililipat-lipat ito ba mga taga Bulgaria, naglilipat-lipat sila ng pwesto? Nasa iisang lugar sila at hindi sila umalis. Bakit baliktad? Sa kanila pa yata tayo dapat matuto. At ba't hindi pa tayo nagsasucceed? Dahil ba maraming ahas, plus maraming pera ang kalaban? Yun ba yun? Or mahinang lahi ang mga Pilipino? Pinagluloko tayo again mga kababayan. Pag wala tayong magagawa, mukhang magpapasko at bagong taon pa rin ang mga demonyo sa palasyo ng mga ahas. Pero ang next year, wag nating sayangin. Marami silang masamang plano, pag-uusapan natin sa susunod nating vlog, marami silang niluluto next year mga kababayan. So ayan, buti pa yung Bulgaran sa Bulgaria may resulta. Sa Pilipinas, nag-aantay pa yata ang tao na mag-door to door sa kanila ang delubyo. So ibig sabihin, nag-aantay pa yata tayo na bawat isa sa atin ay, 'di ba, masalanta ng kung anumang delubyo, kalamidad man yan, or krimen, or what. Mag-aantay ba tayo ng gano'n na tayo pa ang maging biktima ng mga, ayun na nga, may mga nagkandamatay na nga sa baha dahil inutil ang nakaupo, di ba?
Kung totoong matibay na haligi ng bansa yung adiktador na yan, matatakot ang mga politiko sa ibaba na gumawa ng kalokohan. Kaso mo wala, lampa, inutil at mukhang kasabwat naman. So ang ending, o di, giba-giba ang mga projects, marupok, kung meron. And worse, wala. Ghost nga eh. Ghost projects. At hanggang ngayon, wala pa silang napaparusahan. Nasaan na yung mali-malitang pera? Ba't parang hindi na maisosoli, mga kababayan? Ano yun? Yung mga ninakaw na pera ng mga flood control projects, hindi na maisosoli. Walang maibabalik. Tapos kung isosoli man nila yung pera ng PhilHealth, kukunin sa budget next year, pera pa rin natin yung budget next year. So tayo pa rin na magbabayad ng ninakaw nila. Walang makukulong, walang masosoling pera. Gaguhan. Mas malala ang ginagawa sa Pilipinas kaysa sa mga pagkakasala nitong mga politiko at nasa pwesto sa ibang bansa. So nadadaig tayo mga kababayan. Okay? So nakukuha ko yung technique ng mga sabotahe. Itong mga nagkukunwaring Duterte supporters pero pinapagod nila yung mga nagpoprotesta. Either palipat-lipat o kaya organize ng organize. Gusto yata monthly may rally lang. Ayaw nila ng isang bagsakan. Kasi walang pera sa isang bagsakan. Whereas, may grupong ganyan, alam nyo ba yon? Nasulisit lang ng sulisit tapos rally lang ng rally sa paborito nilang lugar. Balak pa nga nilang gawing monthly hanggang 2028, yun ang sinabi sa amin. Hanggang 2028, ang totoong laban sa 2020, galing sa bibig nila yan. Isang malaking grupo ng mga Duterte supporters na parang nagpalit na nga yata ng pangalan eh. Or hindi na active. Ang totoong laban daw ay nasa 2028. So ibig sabihin, magrarally sila hanggang 2028. 2.5 years pa silang magrarally. May solicitation kasi sa ganyan. May funders. May natutuwa. Okay, magrarally na naman sila next month. Padala natin, pak. Nakarating sa amin mga kababayan, ang tinatanggap nilang pera, 400K. Itong libag na ito, binabaliktad niya ang kwento ha. Ginagamit niya yung figure na yan, 400K. Even ay, inaakusahan niya ako na tumanggap ng 400K. Asan ang ebidensya mo? At sino ang tangang nagbigay sa akin ng 400K? Kasi may grupo na tumanggap ng 400K ng ilang beses. Halos kalahating milyon yan. May iba pang nagbigay ng lagpas kalahating milyon, may nagbigay pa ng halos 1 milyon. So, millions ang funding na pinag-uusapan kapag may rally mga kababayan. Tapos rally lang ng rally, pinapagod lang tayo. Magpapaprogram sila ng bonggang-bongga para may pondo at may magdo-donate na naman sa mga susunod na rally. Wala na ulit rally. And I hope huwag nating sayangin ang 2026. Isang buwan na lang, 2026 na, bakit natin pinayagan na magpapasko na naman ang mga bangag at bagong taon? Diyan sa palasyo ng mga ahas. Ang daming maiingay sa kalsada, galit na galit, nagkakanda paos na, sigaw na, pinagmumura na, hanggang ganun na lang ba? Hanggang 2028? Tingnan nyo ang Bulgaria o mga kababayan. Nasa iisang lugar sila. Ang dami. Ano ang ginawa nila? Non-compliance. Hindi sila sumunod sa kanilang gobyerno. Paano to ginawa? I think ito yung ito yung magiging strategy para mag-succeed. After a couple of days of mass a couple of days lang mga kababayan. 2 araw lang. 2 araw lang yung mass protest. Yung ganyan karami, kahit ubusin pa ni Bangag ang mga pulis at papuntahin sa halimbawa EDSA Shrine, even Luneta, kung kayang punuin baga ay kaso mong problema sa Pilipinas, arkipelago tayo. Hindi tayo iisang landmass, binubuo tayo ng 7,600 islands. Therefore, hindi katulad ng ibang bansa na iisang landmass sila. Pagpalagay mo ng Australia, di ba? Buong kontinente nga ang Pilipinas hindi ganyan. Mahirap patawirin ang mga taga-ibang isla. Mahirap papuntahin ang taga-Visayas, even lalong-lalo na yung taga-Mindanao, papuntang Luzon. Ang labanan nasa Luzon.
nasa Metro Manila. Dahil nandyan ang seat of power. Nandyan yung adiktador. Nandyan ang lahat ng opisina at sangay ng gobyerno or whatever. Oh. So, biro mo couple of days lang, hindi ka nga uubos ng 1 linggo. Oh. Na hindi sumunod ang taong bayan nila, the government of Bulgaria has now resigned lahat. Tell me again why mass non-compliance isn't the right strategy or something. Ganito yung title nito eh. Oh. Bakit daw bakit ang 'di ba, ang malakihang hindi pagsunod ng this is civil disobedience, mga kababayan. Hindi sumunod ang taong bayan. Sa gobyerno nila, pinauwi sila, baka nag-curfew o hindi sila nagbayad ng buwis. Walang nagawa. Resign silang lahat. Mga kababayan, isang ganito lang, imposibleng hindi mag-succeed ang mga Pilipino. Kahit 5 araw pa, kahit 10 araw, basta't sama-sama lahat. Kaso mo divided rin tayo. Hindi lang geographically, hindi lang hiwa-hiwalay ang mga Pilipino dahil sa isla. Iba't ibang kulay rin. May mga pinklawan, 'di ba? May mga Duterte supporters. At kung sino-sino pa ang sinasamba at yan ang pangit sa fanaticism. 'Di ba? Sinasamba natin ang mga politiko, alam naman natin ang mga yan, mga balimbing, mga butterflies, mga manggagamit rin. Iilan lang, nabibilang lang sa mga daliri natin ang matitinong angkan ng mga politiko. Lahat sila magkakasabot sa pagnanakaw. Tapos sinasamba natin. Iba't ibang kulay, may dilaw, may pink, may pula, may green, may blue. At kung anik-anik pang kulay, paano tayo magtatagumpay? Plus may mga sabotahe pa. Sino po kaya ang pwedeng kumilos, mga kababayan? Dapat ba kabataan lang? Kumusta yung mga mayayaman na naaapektuhan na rin ang negosyo nila? Ang mga billionaires kaya, kalaban ba nating mga ordinaryong tao? Wala bang gagastos para tapusin ang problemang ito? Wala bang tutulong sa mga taga-malalayo para man lang magbigay ng pamasahe? Pa-comment niyo po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.